Hi mga guys, so ayan, papunta na nga po pala ako sa Kanipaan at may daladala na nga akong jagat na sarol, tsaka gulok dahil kailangan kong mag-arya. At iniwan ko na nga pala dyan ang aking jag dahil babalikan ko na lang siya pagtapos ng aking pag-arya. Dahil sa gantong panahon at tag-ulan, narito po ang aking hanap buhay dito sa amin sa Palawan. Alam ko pong marami na po nakakakilala dito sa i-vlog kong manla. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa video pong ito ay papakita ko po sa inyo kung paano pamamaraan namin sa paghuli ng manla. Ayan na nga, sinimulan ko na kaagad ang aking paghukay dahil medyo marami-rami pa ang kailangan kong hukayin. Dahil po mayroon po akong 50 pirasong saradeng na gawa sa kawayan. Medyo nahirapan na nga pala ako guys dito sa paghanap ng butas ng manla. Parang pakiwari ko na wrong turn ako. Dahil sa lapad ng kamanlaan dito guys, dito pa talaga ako napadpad. At ito na naman nga po't lumipat na naman ako sa kabila upang maghanap na naman ng panginibagong butas. Pero ayun, at nauwi na naman ako sa wala. Sayang na naman ang pagod ni Dudoy. Oy aroy. Sa paglipat ko nga pala dito guys sa kabila ay hihito ang aking natagpuan. Yung mga gantong palang klaseng mga butas ay hindi po namin talaga siya hinuhukay. Dahil nga kapag open-open yung kanyang bahay ay pinapasukan na lang siya ng alikumo. At sa mga hindi pa po nakakilala sa alikumo, ito po ay ang small crab ng Kanipaan. Ay naka-English. At ayan na nga guys, nakahanap na naman ako ng panibagong butas. I'm sure na talagang malaki yan at mataba siya. Dahil lahat ng mga bumibili sa akin ay gustong-gusto talaga yung mga matataba at malalaki. Bukod kasi sa masarap na siya at malinamnam pa talaga ang kanyang sabaw. Sa mga hindi pa pala nakatikim naman na dyan, ano pang hinihintay nyo? Bili na kayo sa akin. At ito pa nga pala guys, yung mga manlang ibinibinta ko ay hindi po ito per kilo. Pursaga po ito sa amin. 10 piraso po yun na matataba, puro matataba. Sulit na sulit po talaga ang inyong 200 pesos. Inabot na nga rin po pala ako dyan guys ng halos 2 oras sa paghuhukay at sa wakas pantatapos na rin po ako. At ito na nga po pala ang huli kong hukayan. Ayan, nasa tabi pa po ng puno, sa buwan tukot-tukot na yan. At sa puntong ito guys ay talagang ramdam ko na ang pangangap din ng aking mga kamay sa kadudukot ng bahay ng manla. At pagkatapos ko nga pala guys maghukay, ayan na at nilalagay ko na sa sako yung aking mga sarading. Pinamitan ko na nga pala dyan ng sako guys para madali ko silang maikabit. Akala ko nga guys dito hindi ko maikakabit lahat ng aking sarading. Ngunit sa tulong ng Alaksan FRA na ikabit ko lahat. At dito na nga guys ay ipapakita ko na sa inyo kung paano ako magkabit ng aking sarading. Pipili ko mga pagpala dyan yung sarading nakakasya sa butas ng manla. At ayan medyo linisin ko lang siya ng very light. Saka ko ikakabit yung mga buroloy ng aking sarading. At syempre angatin po natin yung kanyang panglock bago natin siya isusuksok sa butas ng manla. At pasensya na nga pala guys kung hindi ko maipapakita sa inyo yung aking mahuhuli ngayon. Sa next video ko na lang po maipapakita sa inyo kung gaano karami ang aking mahuhuling manla. Na lang talaga at marami akong mahuhuling matatabang manla. Daming nag-order sa akin, siguradong wala na akong matitirang ulam. At ayan na naman guys, binuhat ko na naman papunta naman sa kabilang butas para kabitan ko ng sarading. At dahil mayroon na lang akong 3 butas na pagkakabitan ko ng sarading ay nais ko na magpasalamat sa inyo at humingi niyo yung suporta para sa aking pag-vlog. Salamat!